Oy, basahin nyo naman yung disclaimer. Hindi yung reklamo kayo na reklamo dyan sa, sa baba. Reklamo kayo na reklamo, magbasa kayo ng disclaimer. Basa! Now, proceed tayo, no? May sinuggest sa akin topic si Sir Neil Lester, yung kay Stargazer. Tinry ko reakan siya, hindi ko mataas kasi masyadong boring naman. Pero nakikita ko, yung mga prediction ni Stargazer, may mga nakikita kasi ako na puro pa safe. Na may mangyayaring ganito, hindi ko alam kung ano yung mga, pero may malaking mangyayaring ganito, may ganito na na hindi niya i-direct to the point. Yun ang inaano ko sa mga psychic, yung mga manghuhula. Na kung makakatulong yung information na ibibigay nyo, direct to the point. Kasi may sinabi si Stargazer doon na na meron daw may mangyayari, pero ayaw niyang sabihin kung baka daw hindi maniwala yung mga tao. Sa akin naman, bakit po problemahin mong hindi maniniwala ang tao kung totoo naman yung prediction mo? Kung 100% kang sure na mangyayari yon, dapat you don't give a fuck kung hindi maniwala sa iyo yung tao, hindi. Kasi at the end of the day, totoo naman yung sasabihin mo eh. 'Di ba? Masasampal sila sa katotohanan na totoo yung sinabi. Hindi, pero mga dahilan ni Stargazer, ayoko sabihin kung sinong partido yon, yung ganyan. Diba? Anyway, patuloy tayo dito sa ating content. Ito, alam ko na content ko na ito before. Itong itong video na to. Pero sige, i-revisit natin para dun sa nag-request ito, yung triplets sa Bulacan daw, pare-pareho raw niligawan ng maligno. Tingnan nga natin to. Na-content ko na ito before eh. Pero siguro hindi in-depth Ngayon natin tingnan. Ang triplets na sina Geraldine, Glyza at Jillian nagkakasundo sa damit. Siguro pag ikaw ang magulang nito, malilito ka. No? Alam mo, galit na galit ka doon sa isa. Tapos mapapagbintangan mo yung isa. Kasi identical talaga sila oh. Well, may slight na difference, pero identical sila eh. Kung ako dyan, halimbawa, let's say magkaroon ako anak na triplets, gagawin ko, bibigyan ko sila ng kwintas na may initial na iba-iba. Style ng buhok at hilig sa pagtitiktok. Pero pagdating sa love life, Break na tayo! may kanya-kanya silang drama. Si Jillian daw ang mas ligawin. Kasi po, ako po yung pinakamaganda sa aming tatlo. Napapasanaan na lang po talaga ako. Ay, saan ba yun? Minsan namang may nagkagusto raw kay Geraldine. Yun nga lang, Babata pa nito mga to eh. Break po kami ng jowa namin ni Jill, lumilipat po kay ate. Ay, ano yan? Hindi ko na po pinapatulan kasi di naman po kami talo-talo. habang si Glyza naman, Bata-bata pa eh. pero tila may susubok daw sa relasyon ng magkakapatid ngayon dahil may iisang nilalang na nangangahas na sabay-sabay daw silang ligawan. Sa akin po unang nagparamdam. Sa akin din po nagparamdam. Nagpaparamdam din po sa akin. Iisa lang po kasi yung mukha namin. Imbes na ako po yung nililigawan, nalilipat po sa kanila. Kapag po nagkwento Ayos, sa akin yung isa, nagpaparamdam na din po sa akin. Same na nagpaparamdam sa kanila. Mga multo ba yon? Yun nga lang, ang sinasabing Paparamdam. manliligaw, never pa raw sa kanilang nagpapakita. Panay lang daw. Hindi, paano nila nalaman na nanliligaw sa kanila? Di ba? Never pa raw sa kanilang nagpapakita. Ang babata pa nila, para isipin yung mga ganyan na... Panay lang daw ang pagpaparamdam. Paano nyo nalaman na nanliligaw sa inyo? May nagbabasweet po. Ate, narinig niyo ba yun? Yun lang, nanliligaw na sa inyo? Ganon? Ilang beses din po nangyayari yun. Tuwing Liligawan kita.
Pambihira tong mga to. Ligaw na sa inyo yung 12 a.m. Ang tinutukoy kasing manliligaw ng triplets, hindi raw tao. Sabi nila baka daw po may nanliligaw na kapre. Baka po may nanliligaw po sa amin tatlo. Parang putok yung ulo. Tingin po namin bangkay po. Ngayon ba? Wala kayo nakikita? Sa likod lang po as in. wala. Hindi na raw sila nagtataka kung balot ng katatakutan ang kanilang tirahan. Ang kinatitirikan kasi ng kanilang bahay dito sa Baliwag, Bulacan, napapaligiran ng 4 na sementeryo. Anong gusto kong malaman, paano nila nasabing nanliligaw sa kanila? Masasabi siguro dito, no? Nagtataka ako saan nila napulot yun na nililigawan sila. Hanggang nitong Hulyo, ang manliligaw daw ng triplets. Habang nagti-TikTok po kami, may bigla pong dumaan. Natakot po kami. Ba't nagsisigawan kayo? Grabe naman manligaw yan, nananakot. 2 to 3 a.m. Halos gabi-gabi po yun. Pero alam nyo, yung sut-sut na yan, partially naniniwala ako dyan eh. Kasi nung nasa province ako, yung rest house namin sa sa probinsya. Alam mo yung typical na, 'di ba sa probinsya yung CR nasa labas ng bahay? Alam niyo 'yon? Ito yung bahay tas may sariling CR na naalala ko dati, pagkagabi, ihing-ihi ako, lalabas ako ng bahay. Nakakarinig talaga ako ng sut-sut. Tapos, tanong sino yan? Sabi sa akin wag ko daw sasagutin yun pag sinusut-sutan ako. Legit naman yun, di ba? I don't know kung nararanasan nyo yung sut-sut na yan. Naranasan ko din yan sa province nun. Kung ano man yung sut-sut na yun, ano ba yan, dulot lang ba ng insekto yon? Baka dulot lang ng insekto ba yon? Or kung ano mang halaman? Kasi sa probinsya nangyari eh. Never ko naman naranasan dito sa Maynila yun eh. Pero sa probinsya, legit yun na lalo na pagka medyo gubat-gubat yung lugar. 'Di ba? Naranasan ko yun. Kaya simula nung dati, pagka nandun kami dun sa bahay, kahit ihing-ihi ako, pinapagpaumaga ko na. Nagpaparamdam sa akin yung itim Ano yung na ginagawa? Nakatingin lang po sa akin habang nakahiga po ako. Ang pangalawa sa triplets na si Glyza, hindi raw talaga naniniwala sa kakatwa nilang manliligaw. Hanggang nito lang September 5, habang nakikipag-video call daw si Glyza sa kanilang tita Christina, Nung nagkakabiroan na kami, habi ko, may tao baka ako doon sa taas nyo. Saan? Tumingin po ako. Wala naman po akong nakita nung time na yun. Ginatakot mo lang ako eh. Yung iba po namin kasama sa bahay, nandun po sa loob ng bahay. Imposible din po na may sumilip doon kasi po wala naman pong butas doon. Kasi ni-screenshot ko ulit, binilugan ko yung mukha. Sinet ko ulit sa kanila. ang nakunan sa kanilang video call, ito. Titigang maigi ang screenshot ng video call. Oo nga naman, mukha naman talaga siyang, to be fair naman, mukha naman talaga. Kaya lang, kung akong tatanungin mo, paredolya ito eh. Itong ganito. Kasi, may mga damit na nakasampay. Pwede kasing ito, part ito ng sinampay na damit. Paano mo na-identify ba na yan ay nakasilip na mukha ng tao? Dahil ito ba ay mata? Or ilong ito?
Kasi pwede kasing kung titingnan mo yung kabuuan, may damit na nakasampay dyan. Pwede yung sa likod ng damit na yan, eh, sinampay din. Na nag-form lang na ganyan. Pareidolia ito. Naunahan lang kasi tayo ng psychological priming. Kapag sinabi mo kasing psychological priming, yung uunahan ka na eh. May nakita ako diyan sa likod mo. Tapos aanuhan kita ng picture. Bibigyan kita ng picture. Tapos kung ano yung dinescribe ko sa'yo, ay makikita mo nga. O ito ha, bibigyan ko kayo ng isang example. Isa psychological priming ko kayo ha. Meron kayong makikita dito na batang babae na nakabistida siya ng pula. Batang babae na nakabistida siya ng pula. Kukunin ko yung ano ha. Saan na ba yun? Ito. Wait lang ha. Kailangan makita nyo eh. Batang babae siya na ano na nakita sa ito yun. Batang babae na nakabistida ng pula. O yun o, nakikita niyo batang babae na nakabistida ng pula. Nakita niyo? Di ba? Ngayon, na-unseen niyo na ba? Ito yung braso nung batang babae. Tapos ito yung ulo niya, nakabistida siya ng pula. Pero alam mo kung ano yung debunk niyan? Ito ay paper bag na pula na may nakasuksok na karton. Na kung titingnan mo, yung sinasabi nyo na na ulo niya, ito ay lang ng dahon ito eh. Tamo, i-zoom natin ha. Ito ay part lang ito ng dahon na merong gap na black. Tapos ito, dahon din lang ito na may karton dyan sa likod na nasa paper bag na nakaano doon sa tabi ng puno. Pero dahil na psychological priming ko kayo, may hihirapan na kayo na i-reject na ito ay batang nakabistida ng pula. Ganun nagwo-work ang pareidolia kadalasan. Sasuggestan kayo ng dapat nyo makita. At pag nakita nyo na, hindi nyo na ma-undo. Isa pa ha, experiment pa tayo. Makikita nyo naman dito mukha ni Jesus Christ. To. Ngayon, hirap na hirap kayong... Ako nahirapan ako ditong ma-ansi eh. Dahil lang ano ko lang. Ayan, ito yung picture. Hanap tayo ng mataas na resolution. Ito, mataas siguro resolution ito. Makikita nyo dito, picture ni Jesus Christ. Na naka-side view. Psychological priming. O ito. Nakita nyo? Mata ni Jesus Christ, ilong, di ba? Now, sasabihin ko sa inyo, bata ito na naka-bucket hat eh. Ang totoo niya, ito yung tatay niya, kalong-kalong yung bata na naka-bucket hat, ito yung nanay niya. Pero hindi nyo na maalis sa isip nyo na Jesus Christ ito na naka-side view. Kasi na psychological priming ko na kayo. I-post nyo tong video na to, tingnan nyo maigi, mahihirapan na kayo na tanggapin na ito ay batang kalong-kalong ng tatay niya na naka-bucket hat. Alam niyo ba ibig sabihin ng bucket hat? Bucket hat. Tingnan natin ha. Ganito ang bucket hat oh.
Ayan, oh. Yan yung sombrero, ang bucket hat. Kung titingnan nyo to, bata yan na naka-bucket hat, nakalong-kalong ng tatay niya. Nakita nyo na? O hindi pa? Mahirap na, ano? Kasi na-psychological priming ko na kayo, eh. Ganyan nagwo-work ang pareidolia. Kung lilipat tayo dito, dahil nasuggesta na tayo na kailangan may makita dito na nakasilip, mahirap nang i-undo yan sa isip natin. Mukha nga siyang zombie, di ba? Pero kung tutuusin, yung sa likod yan ng sampayan, pwedeng part ito ng ng sinampay dun sa taas, eh. Parang totoo kasi wala naman kasing susutan ng ulo niyan dahil kasi nasa biga ng pader, walang lulusutan eh. Walang bintana eh. Parang bangkay siya kasi wala rin yung mata niya na. Lubog yung mata niya eh. Susunod, ang di manoy kakatwang manliligaw ng triplets na sina Geraldine, Glyza at Jillian nakunan habang sila'y nagve-video. Ang ang tanong doon, maliban dyan sa pagpapakita na yan, ano pang evidence ang pwede nilang maipresent para mapatunayan natin na talagang yan ay maligno. Kasi yan ang tinutukoy dito, eh. Nililigawan daw sila ng maligno. You call? Parang bangkay. Ano ang nakunan nila? Kinilabutan po ako nung time na yun. Sa tingin ko, hindi siya edited. At sa kalagitnaan ng Yun! paranormal investigation, Ma'am Ana de la Cruz. siya Kapre yan. Kapre. humanda na dahil may nakakakilabot na aakyat ng ligaw. Feel mo lang kung ano yung mararamdaman mo. Hahaplos lang daw siya sa buhok mo. Ikilabutan ako. Pwede daw ba siyang humaplos? Muhulas na yung lipstick ni ate. Dito siya ha. Susunod na, di ano'y malignong manliligaw ng triplets na sina Geraldine, Glyza at Jillian nakunan daw sa kanilang video call. Inilabutan po ako. Feeling ko po talaga parang may nanliligaw din po sa akin. Baka yung dating nagpaparamdam sa Ako akin. pati nanay. Habang ini-interview namin si Herceline, ang ina ng triplets. Kanina po may parang... Grabe po, may bumubulong po. Ikilabutan ako. Po, tingnan niyo po. Dito po sa side dito. Para pong nakatingin sa... EMF agad pag ganyan, 'di ba? Para may tangible evidence tayo. Alam nyo ba ang alam nyo ba ang use nito? Nitong na to. Ito yung magva-validate ng nafi-feel mo, eh. Kasi pwede kasi mangyari psychological lang na may kaya kailangan talaga nito. At least kahit paano may backup ka, meron tayong maituturong reason kung bakit may nararamdaman ka na ganun. 'Di ba? Let's say may kiniklabutan ako parang dito sa tabi. Tapos titingnan natin pagka papalo siya, legit talaga, meron talaga. Diba? Pero walang pumapalo. Ibig sabihin, wala naman. 'Di ba? Para kasi ito sa mga nanonood, eh. Yung pakiramdam mo kasi na yan, hindi naman namin madodouble check kung totoo talaga yung nararamdaman mo o hindi. Kaya mas maganda may tangible evidence. atin. Tama ba yung term tangible? Hindi, meron tayong visual evidence. Kasi kahit ako, kaya kong sabihin na ako may nararamdaman ako dito sa gilid. May ako. Hindi nyo naman madodouble check yun kung binabarbero ko lang kayo, eh. Hindi, totoo naman, di ba? So meaning, pag nagdeklara akong gano'n, kailangan paniwalaan nyo na agad? Hindi. Kailangan talaga, kasi alam mo, nagiging sakit sa napapansin ko, no? Lalo na yung mga na-offend sa akin pag nagre-reaction video ako. Yung para bang pag hindi ka pumapabordo sa fantasy ng nanonood, parang ang sama-sama mo na, parang insecure na daw ako, malaki daw ang insecurities ko sa katawan, pagka paanong insecurities na nagiging objective lang naman ako? Ikaw ba? Mabiverify mo ba sa akin na totoo talagang may nararamdaman siyang kakaiba sa gilid niya?
Mabiverify nyo ba yon sa akin? Kung mabiverify nyo, paano nyo nasabi na na-verify nyo? Nabasa nyo ba yung isip na ito ni ate? Di ba? To be fair naman, maaaring totoo naman yung sinasabi niya. Ang problema kasi natin, iniiwasan natin dito yung yung autopaniwala. Alam niyo mga kababayan ko, mas maganda kasi yung yung hindi ka muna maniniwala kaysa sa naniniwala ka na agad. Yun ang pinopromote ko dito na kahit konti magkaroon tayo dahil ililigtas tayo niyan. Pagdating ng panahon yung attitude na ganyan, ililigtas tayo niyan. Yung pagiging skeptic natin, hindi lang naman sa paranormal nag-a-apply ito eh. Pag dumating ang time na may nag-aalok sa'yo ng investment, kailangan sometimes maging skeptic ka rin eh. Totoo ba talaga na kikita ako dito pag nagbigay ako ng 100,000? Diba? Ang gagawin ko, magre-research ka na nun. Baka may reklamo itong tao na to na nanghingi sa akin Diba? Hindi naman masama yun na magsuri ka muna bago ka maniwala eh. Diba? Tsaka hindi nakakahiya yun. For example, ganito ako, hindi ako naniniwala. Bigla na patunayan na totoo. Totoo pala. Hindi nakakahiya yun. Mas nakakahiya yung naniwala ako ngayon, then mapapatunayan, hindi pala totoo yung pinaniwalaan ko. Mas nakakahiya yun. Lalabas sa uto-uto ka nun. Diba? Kaya yun ang pinopromote ko dito, yung hindi tayo autopaniwala. Diba? Kung totoo naman nangyayari itong mga to, wala naman ako magagawa kung totoo naman yan eh. Pero kahit kailan, hindi nakakahiya ang magsuri muna bago ka maniwala sa isang bagay. Kahit kailan, hindi masama yon na suriin mo muna bago mo ibigay yung tiwala mo. Sa hiling na rin ang magkakapatid, inimbitahan namin ang psychic na si Ana. Dito siya. Huwag kang matakot. Hindi kayo Malamang nakita mo na yung picture eh. Nadyan sumungaw eh. Siya, eto lang. Hindi to espiritu. Elemento to. Kapre. Kapre. Malaman. Sabi sa inyo eh. Kapre na naman yan eh. Kapre. Hindi ito elemento kapre. Ay, elemento ito kapre. Walang something na nararamdaman Diba suka? Gumaganon ka. sa maselang bahagi mo. Wala naman. Wag mo nang intayon yun. Kasi pag nangyari yun at may naamoy kang something na maselan sa bahagi mo, may ginagawa ng hindi maganda. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko, mabait. Bata pa eh. Batang kapre. Ano napipili? Hindi ko kayo pinipigilan ha. Huwag nyo kong aawayan pag natatawa ako. Ngayon, kung maniwala kayo dyan, maniwala kayo. Diba? Huwag kayo sa akin maniniwala. Ako na nagsasabi. Baka mamaya isipin nyo, pinipilit nyong maniwala kayo sa akin eh. Hindi. Ako na nagsasabi, huwag kayo maniniwala sa akin, maniwala kayo dito. Pwede daw ba siyang humaplos? Parang pamamaalam lang. Ano? Di ba masusuka to? Dito siya ha? Natakot po ako nung una, pero nung nalaman ko po lahat, totoo naman po lahat yung sinabi niya. Sana po, kung pwede, tigilan na niya kami. Ang gusto ko po sana mangyari, mapaalis po. Sa tingin ko, hindi naman siya edited, manipulated. Nagkataon lang na may image na na-produce, kumbaga out of the imaginary mind ng mga Pareidolia. Normal lang ito, lalo na sa blurry or foggy scenario, nagkakaroon lang siya ng images. Depende on how creative your mind thinks. Hindi naman po kami gagawa ng ikakatakot namin. Kung imagination ko lang, ba't po lahat kami nakakita? Alam lahat kayo nakakita yung picture? Hindi. Ang sinasabi kasi doon, Pareidolia, hindi naman sinabing ginawa nyo lang yung picture eh. Kusa yun na nagfo-form talaga
na nami-misinterpret nyo at yung lahat kayo ay nakakaranas na sinasabi mo, yun yung tinatawag na confirmation bias. Siyempre, dahil may nakunan kayo na picture dyan, talagang pipilitin nyo talaga na may maranasan kayo kahit wala. Ano yun? Hindi ko naman sinasabing sinungaling kayo, pero ano na yun part na yun ng ng pagkakaroon ng confirmation bias Yung ganon. Paano kung May magagalit na naman dyan pag naririnig yung confirmation bias. ipakita na ng iyong manliligaw ang tunay na... Tatanungin ko kayo, maliban doon sa picture na yon, doon sa picture na paredolya, maliban doon, may iba pa bang compelling na evidence na pinakita? Wala na. Puro na lang nararamdaman, puro na lang mga testimonials na lang na hindi natin pwedeng i-verify. Unless i-lie detector test mo yung mga yan. 'Di ba? Pero wala na sila ibang na-i-present na evidence Sapat na ba yun sa inyo? Yung paredolya na yon para maniwala kayo doon? Ay di maniwala kayo. Pero ako, kung sa standard ko, hindi lang isang picture ang kailangan. Kasi yung picture questionable yun Kahit nga yung video expert, picture expert na kung saan pinasuri yung image, nangyayari daw talaga na mag-form ng image yun, lalo na kung blurry yung picture. Di ba? Nangyayari talaga yun. Now, dahil hindi ganun kasolid yung evidence na nakunan nyo, kailangan pa natin ng iba pang compelling na ebidensya. Kahit man lang sana recording na may nagsalitang kapre or maliban doon sa wala na Di ba? Matatanggap mo pa rin kaya siya? Thank you so... Di ba? Ngayon, tapos na yung reaction video natin. Kung maniniwala kayo dyan, go ahead. Kalayaan nyo po yun. Yung maniwala kayo dyan. Pero wag niyong kalilimutan, kalayaan ko rin kung hindi ako maniniwala. Wala akong sinasabing paniwalaan nyo ko. Di ba? Wag kayong maniniwala sa akin. Ang paniwalaan nyo kung ano yung dinidikta ng common sense nyo. Yun lang ang paniwalaan nyo. Hindi ako, malay nyo, sinungaling din ako. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang mapapag-usapan natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.